Magandang umaga po sa ating lahat. Magsisimula na po ang pangkaraniwang pulong ng Sangguniang Bayan ng Bayan ng Tagkawayan sa pangunguna po ng ating kagalang-galang Danilo Lalunyo Liwanag, ang ating pangalawang punong bayan, tagapangulo ng Sangguniang Bayan. Ang akin pong magalang na pagbati sa ating pong mga kagalang-galang na membro ng Sangguniang Bayan, ganoon din po sa ating kalihim at sa ating pong mga ibang kasamahan. Ganon din po sa ating mga kababayan. Tayo po ay mag-uumpisa na ng ating regular na pagpupulong sa pamumuno po ng ating kagalang-galang, Konsehal Joel Enriquez. Bago po tayo magsimula ng ating pagpupulong, ito po ay pasisimulan natin sa isang panalangin. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, sa araw na ito kami ay lumalapit sa iyo ng may pagpakumbaba at buong puso naming dinadalangin ang aming mga pinuno, lalo na ang bumubuo ng Sangguniang Bayan. Bigyan mo po kami ng karunungan na maitaguyod ang kapakanan ng bawat mamayan. Gabayan mo po kami sa aming mga desisyon upang ito ay maging makatarungan, makabuluhan, at makatulong sa ikabubuti ng lahat. Pagkalooban mo po kami ng lakas ng loob upang harapin ang anumang hamon na may katatagan at integridad. Naway, ang aming talakayan at pagpapasya ay patnubay ng iyong liwanag at katotohanan. Ipagkaloob mo po sa amin ang pagkakaisa at pagmamalasakit upang maglingkod ng tapat, walang pag-iimbot. Hinihiling namin ang iyong biyaya at basbas sa bawat isa sa amin. Ang lahat ng ito ay tinataas namin sa iyong banal na pangalan. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Ang pambansang awit ng Pilipinas, Lupang Hinirang. Kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, telas ng silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, kuya ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisingil, sa nagagang tutok sa simoy at sa langit ang bagaw, ay tinatang tudla, kawin sa pagkayang minamahal, ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nagtitingin, ang ituwin at araw niya kailan pa may di magtitingin. Lupa ng araw ng walang pansin ka, buhay langit sa piling mo. Ang hinigaya na pagkay magamin, ang mamatay ng dahil sa'yo. Taas po natin ang ating kanang kamay para sa Councilor's Creed. I am a Philippine Councilor mandated by law to enact measures and ordinances that surround the general welfare of my constituent and their pursuit for happiness, peace, and prosperity. I believe in public service above self as a guiding principle of my official act. As I tread the pathway of local legislation, may the Almighty guide my mind and heart that I shall be true to my constituent and the Filipino people. Good morning po sa ating lahat. Muli po ang ating magalang na pagbati sa ating pong mga kasamahan, ang ating pong kalihim. Maraming salamat po, kagalang-galang ng tagapangulo. Ang ating pong katitikan ng pangkaraniwang pulong ng Sangguniang Bayan, gayon din po ang tala-arawan ng Sangguniang Bayan ay naipamahagi na po sa lahat po ng kagalang-galang na membro ng Sangguniang Bayan. Kung kaya po sa pamamagitan po ng kagalang-galang Board sa Lumbides, ang chairman po ng rules, ito po ay minumungkahi ko na pong mapatibay na. Kagalang-galang Konsehal Port sa Lumbides. Maraming salamat po kagalang-galang na tagapangulo at sa ating pong kalihim, Secretary Bong Tadike.
Magandang umaga po sa ating lahat ng mga bumubuo ng Sangguniang Bayan at sa ating po mga staff. Mr. Chair, kung wala na pong paglilinaw doon po sa ating nakaraang katitikan, ito naman po ay naipadala na sa ating mga kasamahan. Ay hinihiling ko pong mapagtibay po ngayong araw na ito. Mungkahi po ng pagtitibay ng ating nakaraang katitikan ay pinangangaluhan po ng kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, ang ating po nakaraang katitikan ay atin na pong pinagtitibay. Thank you po, Mr. Chair. Mr. Chair, wala po nagpatala na para sa ating privilege hour. Wala rin po tayong mga bisita sa umagang ito. Kung kaya, ito po ang ating calendar of business. Una po, for second reading, an ordinance prescribing the rules and regulations on the proper use and display of the Philippine flag during official ceremonies, including funeral honors for public officials in the municipality of Tagkawayan, Quezon, pursuant to Republic Act 8491. For second reading, an ordinance institutionalizing disaster risk reduction and management in health, DRRM-H, in the municipality, providing for its implementation, appropriating funds therefore, and for other purposes. For second reading, an ordinance institutionalizing the adolescent health and development program in the municipality of Tagkawayan, Quezon, providing for its implementation, appropriating funds, and for other purposes. For first reading, an ordinance protecting public signages, regulating the use of public properties, and promoting civic discipline within the municipality of Tagkawayan, Quezon Province. Next, a resolution requesting the Department of Social Welfare and Development, DSWD, for validation, funding, and construction of an early childhood care and development center project in Barangay Manato Station, Tagkawayan, Quezon. At kasunod po, for approval, Barangay San Vicente, kautosang pambarangay bilang isa, taong kasalukuyan, isang kautosang pambarangay na hindi pinapahintulutan ang pagsusunog ng basura sa bawat tahanan at gilid ng kalsada na nasasakupan ng Barangay San Vicente. Yun lamang po, Mr. Chair. Yun lamang po, Mr. Chair. Maraming salamat po. Huwag niyong sabihin magre-resist na agad tayo. Kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Salamat po, Wenteng. Salamat po, Mr. Chair. Mr. Chair, ang ating po palang una sa ating calendar of business, an ordinance prescribing the rules and regulations on the proper use and display of the Philippine flag during official ceremonies, including funeral honors for the public officials in the municipality of Tagkawayan, Quezon, pursuant to Republic Act 8491, na ang may akda po ay ang kagalang-galang na Konsehal Sander Sandro,
ito pala po ay hindi pa na-refer sa committee. Kaya hinihiling ko po na ma-refer ho sa proper committee. Ganun pa man po, itatanong ko lang po, parliamentary inquiry, Mr. Chair, pwede pong kumatanong rin ho natin ang ating kalihim kung sino po bang committee ba dapat ito i-refer. Good morning po, Mr. Chair. If I may, thank you very much po. Ang ano po, ang pwede pong humawak po niyan ay rules. Pwede rin po sa peace and order po. Yes, sir. Thank you po. Malinaw po, Mr. Chair. Pwede po ang rules, pwede po ang peace and order. Pero dahil po ito ay patungkulo sa mga pagbibigay ng karangalan no, sa mga namayapang public official, pagbibigay galang ho sa ating bandila, ay kung pwede po i-refer na lang po para sa joint committee ng rules at ng peace and order. So sang-ayon po sa ating para sa ikalawang pagbasa ang joint committee hearing ng Peace and Order Committee and Rules, and with the respect of sa ating ama ng mungkahi para sa sa proposed ordinance ay magsagawa ng pagpupulong hinggil dito para sa ating ikalawang pagbasa. Kagalang-galang Konsehala Reby Masangkay. Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating pong kagalang-galang Vice Mayor Danny Liwanag at sa lahat po ng miyembro ng Sangguniang Bayan, Sekbong, at sa lahat po ng naririto ngayon, magandang umaga po sa ating mga kababayan, ganun din po. For second reading po, an ordinance institutionalizing disaster risk reduction and management in health in the municipality of Tagkawayan, providing for its implementation, appropriating funds therefore and for other purposes. For second reading po ngayong umagang ito. Meron po bang paglilinaw para po sa proposed ordinance sa ikalawang pagbasa? Kung wala po, ay atin pong inirekomenda sa komitiba at sa may akda o sa author na magdaos ng isang public consultation para sa bagay na ito. Mabigyan din ng kopya ang ating mga ibang konsehal para sa kanilang karagdagan kung meron pa. So atin pong ipinapasa kung wala na pong deliberasyon sa ikalawang pagbasa ang panukalang ordinansa, ay atin na po itong ipinapasa sa ikalawang pagbasa sa pagsang-ayon ng kagalang-galang Konsehala Rachel Eliasat. Mayroon po bang paglilinaw pa? Kung wala po, ay atin po ipinapasa ang panukalang ordinansa sa ikalawang pagbasa. Kagalang-galang na Vice Mayor Danny Liwanag, ang purpose po ng ordinansang ito ay para maging handa ang ating bayan sa mga sakuna at health emergencies tulad po ng bagyo, baha, lindol, outbreak or epidemic, sunog at mass casualty incidents upang hindi po maputol ang serbisyong pangkalusugan sa mamamayan. Sa bagay naman po ang ating pamalambayan pagdating po sa usaping pangkalusugan sa panguna po ng tanggapan ng RHU ay laging handa. At noon pa man po ay sadyang ito po ay ginagampanan nila ang kanilang tungkulin. Kaya lamang po tayo ay nag-aakda ng ganitong ordinansa para po mailagay sa record ng ating pamalambayan na meron po tayong ganitong ordinansa at ito po ay kinakailangan sa atin pong mga dokumentong pangangailangan po ng ating pamalambayan. At pagdating naman po sa pondo na ilalaan dito, ito po ay laging nakapaloob na sa annual budget po ng RHU. At pagdating po sa pagsisiguro po na tuloy-tuloy ang serbisyong pangkalusugan,
Lagi po tayong may manggamot, yung serbisyo na andyan po, kaya nga po tayo ay may dalawang physician, isa pong municipal health officer at isa pong doctor to the barrio. Nandyan po ang marami nating mga midwives, mga nurses, at ganun din po ang tanggapan po ng sanidad. Ang ninanais lang po ng ordinansang ito ay upang palakasin at ang kahandaan ng ating pamahalang bayan. Ang pagtutulungan po ay kinapapalooban po ng MHO, MDRRMO, Barangay Hospital PNP, Bureau of Fire Protection at ang iba pa pong mga ahensya at mga volunteers. Pagdating po sa monitoring, ang number 1 pong magmo-monitor nito ay ang RHU. At pagdating po sa coordination, ay makikipag-ugnayan po ang MHO sa MDRRMO, Local Health Board at iba pong agency na mga kinakailangan. Pagdating po sa monitoring ng kanilang status at ng kanilang report at achievement, ay magpapasa po sila ng report sa atin pong minamahal na punong bayan, Sangguniang Bayan, MDRRMO at sa tanggapan po ng DOH. Ang pinaka buod po ng ordinansang ito ay upang masanda ang health sector dito sa ating bayan at mas mapabilis ang response sa lahat ng sakuna. At ganun din po para hindi maputol ang serbisyo na sa ating mga mamamayan at para din po mas maayos ang coordination ng lahat ng ahensya at upang mas ligtas at mas protektado ang mga kalusugan ng mga tagkawayanin. Kung kaya po, hinihiling ko na mapagtibay na ang ordinansang ito para po sa ikalawang pagbasa. Maraming salamat po. Mayroon pa po bang karagdagang katanungan sa may akda po ng ating panukalang ordinansa? Kung wala na po, ay ito po ay pinangaluhan na kanina ng ating kagalang-galang konsehala Rachel Eliazar para po ipasa sa ikalawang pagbasa at maihanda na po doon sa iba pang mga kinakailangang public consultation kung meron pa sa paalaala natin sa atin pong may akda ng panukalang ordinansa. Vice, para po sa public consultation ay hinihiling ko po ang komitiba, ang vice chairman po at ang 3 miyembro na makadalo sa gaganapin pong public consultation on on June 4, 2026 sa ganap po na ikadalawa ng hapon at inaanyayahan ko din po ang chairman ng komitiba ng Rules and Good Government para po sa patnubay kung kinakailangan pong may ayusin pa doon po sa ordinansang iniakda para po sa maayos at magandang presentation ng ordinansang ito. Salamat po. Ang pitsa po na binigay ng ating pong kagalang-galang konsyela Rabin Masangkay, makinot na lang po at para po doon sa pagbabago ay di magkamera na lang po ng maayos na komunikasyon. Kaya nga po. Kagalang-galang konsehela Rabin Masangkay. Para din po sa second reading, an ordinance institutionalizing the Adolescent Health and Development Program in the Municipality of Tagkawayan, Quezon, providing for its implementation, appropriating funds therefore and for other purposes. Mungkahi po para sa ikalawang pagbasa ng panukalang ordinansa. Meron pa po bang ibang
katanungan, pagdadagdag, meron po bang kopya ang lahat ng ating kagalang-galang ng Sangguniang Bayan? Meron daw po. So wala na pong katanungan. Kung wala na po, ay minumungkahi po ng may panukala ng ordinansa na ito po ay ipasa na sa ikalawang pagbasa. Sino po ang pumapangalawa? Pinapangalwahan po ito ng ating kagalang-galang EBC, Konsehal Tilit Guban. Meron po bang tumututol pa? So kung wala po, ang atin pong tagubilin sa ating pong committee ng panukalang ordinansa ay maisaayos na ang iba pang mga panukala at mga articles ng proposed ordinance. Salamat po, Vice. Ito din pong ordinansang ito ay matagal na rin pong ginagawa ang serbisyo sa atin pong RHU. Ganun din po ang paliwanag para po mailagay sa isang ordinansa kung kaya po naghahain ang komitiba ng Health and Sanitation na ito po ay mapagtibay para po magkaroon tayo ng dokumento para po sa mga kinakailangan para po sa mga darating na panahon. Ang pondo din po nito ay nakapaloob na sa annual budget ng Rural Health Unit at ganun din po ang mga serbisyo, mga personnel, ang reporting ay wala pong ipinagkaiba sa naunang nabanggit na ordinansa. Kung kaya po, hinihiling ko na mapagtibay din po ito para sa ikalawang pagbasa para po sa ordinansa at hinihiling ko din po na maisabay na ang public hearing or consultation sa January 4, June. Ano ba ako, pamali-mali. Kanina, Marso. Pabalik tayo. Sorry po. Pabor. Yung oras po pala ay ikukonsulta ko muna kay ABC kung pwede pong makasabay na sa meeting po ng Association ng mga Barangay Captains para po yung pag-invite natin sa kanila ay hindi na po masyadong hassle sa schedule dahil po tayo sa ngayon ay nasa panahon pa ng krisis. Salamat po. Kagalang-galang, Konsehal Rachel Eliazar. Pamali-mali ako sa... Ano ba yun? Magandang umaga po, Mr. Presiding Officer, sa ating mga kagalang-galang na Konselang Bayan. Good morning sa ating Secretary, Sec Bong, at sa mga kasamaan po natin dito. I would like to introduce a proposed ordinance entitled, An Ordinance Protecting Public Signages, Regulating the Use of Public Properties, and Promoting Civic Discipline in the Municipality of Tagkawayan. With the permission of the body, I respectfully request that this measure be referred to appropriate committee, ang committee po ng Public Safety, Public Order and Safety, at para po sa tamang pag-aaral at recommendation. Maraming salamat po, Mr. Presiding Officer. Sa unang pagbasa po ay maipasa po natin ito sa Peace and Order Committee para po dito sa panukalang ordinansa. Sa kagalang-galang Konsehal Leo San Buenaventura ba? Tama naman dito na sa ating pagmamasid, yung may mga signages kasi, nasisira, lalagyan ng sungay yung drawing na mga tarpaulin. Minsan nga pati yung yung ilaw, street light ay parang ginagawang dilaw na buwan, binapaltik na. So, magandang panukala. Hopefully, maayos na kaagad sa lalong madaling panahon sa ating pong committee. Tagubilin po natin. Letter E. Kagalang-galang Konsehala Rachel Eliazar. Magandang umaga po ulit, Mr. Presiding Officer,
For the agenda, letter E, a resolution requesting the Department of Social Welfare and Development for validation, funding, and construction of an Early Childhood Care and Development Center or ECCD project in Barangay Manato Station, Municipality of Tagkoyan, Province of Quezon. Para po sa Barangay Manato Station, resolution po sa DSWD validation, funding, and construction of early ECCD ay pinangangalawahan po ng kagalang-galang Konsehala Angela Salombides. Meron po bang pagtutol? Kung wala po, ay atin pong pinagtitibay. Kagalang-galang Konsehala Rachel Eliasar. Isa pa po, Mr. Presiding Officer, on behalf of the Committee on Environment Protection, Natural Resources and Energy, kami po ay nag-akda ng committee hearing nung nakaraang linggo at isang ordinansa po o kautusan ng Barangay San Vicente ang nais po nating paaprubahan ngayong umagang ito at masasabi ko pong ito po ay valid at naayon po sa ating municipal ordinance. Ito po ang title, Barangay San Vicente, Kautosang Pangbarangay Bilang 1, 2026, isang kautosang pangbarangay na hindi pinapahintulutan ang pagsusunog ng basura sa bawat tahanan at sa gilid ng kalsada na nasasakupan ng Barangay San Vicente. Hinihiling ko po sa kapulungang ito na ito po ay maaprubahan. Salamat po. Pagtitibay po ng kautosang pambarangay ng Barangay San Vicente ay pinangangalawahan po ng kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Meron po bang pagtutol? Kung wala po, ay atin po itong pinagtitibay. Maraming salamat po. Nagagalang-galang Konsehal Port Salombides. Maraming salamat, Mr. Chair. Tayo po ay bukas na po para sa other matters. Kagalang-galang Konsehal Reby Masangkay. Maraming salamat pong muli. Isa pong resolution na may kinalaman po ito sa 3 barangay. Ang Barangay del Rosario, Barangay Kagaskas at Barangay Malbog. May kahilingan po ang 3 barangay, ang pamunuan, lalo tigit ang pamunuan ng 3 barangay, na magalang na humihiling sa ating kagalang-galang na Congressman, Attorney Mike Tan, na mapunduhan ang pagpapagawa at pagpapakongkreto ng connecting road na nagdudugtong sa mga Barangay del Rosario, Barangay Kagaskas at Barangay Malbog. Kasama na po ang paglalagay ng box culvert doon po sa mga kinakailangan lagyan at ganun din po ang pagpapariprap doon din po sa mga kinakailangang lagyan sapagkat mayroon pong mga area na may sanaw o parang merong kaunting tubig at ganun din po merong may malalim na kinakailangan pong lagyan ng box culvert. Maraming salamat po. Resolution po, bali joint resolution ng Barangay del Rosario, Kagaskas at Barangay Malbog para sa concreting at connecting road ng kanilang barangay ay pinangangalawahan po ng kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero nang wala pong pagtutol ang Sangguniang Bayan. Isa pa po, Vice. Kahilingan po ito ng ating minamahal na MHO, si Dr. Kevin Matundan. Kung matatandaan po ng Sangguniang Bayan, nagpasa po tayo ng isang MOA sa pagitan po ng DOH at LGU Tagkawayan sa panguna po ni Mayor Carlo. Noong pong nakaraan, ang nakalagay po doon sa MOA ay ang pag-hire po ng DOH at pagpapadala ng isa pang doktor to the barrio dito sa ating bayan. Dahil nakita po sa record na ang atin pong ibinibigay na honorarium ng pamalaang bayan sa atin pong doktor to the barrio, particular po kay Dr. Renz, ay lubhang maliit kumpara po sa mga kagastusan ngayong panahong ito. Dati po ay 15,000, kung kaya po hinihiling ng amendments to the Memorandum of Agreement between Department of Health para po sa Doktor to the Barrio at sa pagitan po ng Municipality of Tagkawayan, Quezon, represented by Mayor Luis Oscar T. Eliasar, na ang dati pong
honorarium na 15,000 ay maging 25,000 at ito naman po ay nakapaloob na sa kanilang annual budget. Maraming salamat po. Amendments po para po doon sa Memorandum of Agreement between DOH and LGU. Napakinggan naman po natin na yung pondo ay ayos na sa ating pondo. Sino po ang pumapangalawa? Ay pinangangalawahan po ito ng kagalang-galang Konsehala Rachel Eliazar at Konsehal Joel Enriquez at Konsehal Leo San Buenaventura. Meron po bang pagtutol? Kung wala po, ito po ay pinagtitibay. Kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Maraming salamat po, Mr. Chair. Mr. Chair, isa po munang mungkahi, isa pong kahilingan. Noong nakaraan po kasing, limot ko na lang po yung eksaktong petsa kung kailan ko po ito na i-resolusyon. Hiningan po natin ang PNR ng at least ay paliwanag or kung ano po yung plano nila dun sa kanilang lupa dito po sa may istasyon sa poblasyon. Napansin ko po kasi talagang tinambakan ho nila ng mga graba po ba tawag doon? Bato? Graba. Tinambakan po nila ng graba. Ay na, ito pong, nung nakaraan po nagbagyo, napansin ko po talaga bilang ako po ay nakatira doon sa may boulevard na yon, sa may area na yon. Talaga pong yung tubig ay naiipon. Nagbabaha po. Kapag umuulan, konting ulan lang po, may maiipon na po mga tubig, nagkukumpulan. Eh, ngayon pong darating na po ang tag-ulan, ay muli po akong humihiling na maimbitahan man lang po or makapagbigay man lang po sila ng liham, ipaliwanag kung ano po bang plano doon at kung ano po yung pwede nilang maitulong para maiwasan po yung pagbabaha. Dahil nalalapit na naman po ang tag-ulan at meron pong paparating na mga bagyo. So, isa pong resolution, Mr. Chair, sa PNR. Follow-up resolution po ito para po sa PNR. Meron po yatang karagdagan ng kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Marami po salamat kagalang-galang tagapangulo Vice Mayor Danny Liwanag. Naalala ko po yung nabanggit manifestation of support po to Honorable Salumbides. It was rainy season din nung mabanggit niyo po kagalang-galang Salumbides. Manifestation of support po, dugsong po doon sa binabanggit ni Honorable Salumbides. Dahil nga po malapit ng tag-ulan at lalo tigit po yung mga graba ay nakapatong po doon sa mga puno. Atin din po sanang matapik ang departamento po ng Menro sapagkat naniniwala po ako na ito po ay may impact doon po sa bigat ng mga graba doon po sa mga punong nasa kalsada. Ako po ay sumusuporta po kay Honorable Salumbides at mahal na tagapangulo. Kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Salamat po, Mr. Chair. Salamat po sa manifestation of support ng ating kasamaang Konsehal Sander Sandro. Bukod po doon, idagdag ko rin po, hindi po magandang tingnan sa ating mga, sa paningin. Hindi ho nakakagandang tingnan. Alam niyo po, pinupuri po yung area na yun dahil talagang maganda yung mga puno, diretso. Kumbagay, dahil doon sa mga bato na itinambak, medyo hindi na po siya magandang tingnan. At saka, bukod nga po sa nabanggit, na environmental concern ng ating Konsehal Sander Sandro ay hazard din ho siya sa mga bata. Kasi po doon sila naglalaro. Pwede ho silang madulas, mahulog papunta doon sa kalsada. Tsaka pwede pong may mga nagbabagsakan din po konti eh. Kaya hindi na ho halos malakaran yung isang side doon ho sa may mga puno. Kaya magalang po humihiling sa PNR. Baka pwede po tayo makapagpulong kasama sila. Ano po ba ang plano doon? Kasi ang alam ko po, may renovation gagawin sa istasyon ng ating PNR. Hindi naman po natutuloy. Wala pa pong aprobyata na pagpapaganda ng release. Inuna po nila yung istasyon. Anyway, andun na po tayo. Ay di makipag-coordinate na lang po. Salamat po. Kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Thank you po, kagalang-galang Vice Mayor Danny. Sumasang-ayon po ako sa inyong panukalang yun. Pero ito po'y katanungan lang. Hindi ho ba baka tayo lumabag doon sapagkat yun naman ay kanilang property yung
yung kino-question ni Kagalang-galang Port Salumbides, baka sabihin nila, jurisdiction namin to, yun naman po, baka sakaling hindi kaya ho tayo lumampas doon sa ating doon. Yun naman po, maraming salamat po. Ang importante lang naman kasi doon ay ang Sangguniang Bayan ay meron namang karapatan talaga na mag-imbita kasi may katagalan na nga naman. Malaman natin kung kailan ba ito kanila maisakatuparan at ano yung kanilang plano pa doon, kasi hindi lang naman question ito doon sa pagmamay-ari. Kumbaga yung area kasi na binabagsakan ng bato ay umaabot na sa sakop naman ng sa sakop naman ng pamahalaang bayan. At pangalawa, ang epekto nito doon sa naalapit nating pagbabago ng panahon o tag-ulan ay kumakalong ng tubig. Pangatlo ay yung naging imbakan din ito ng kanilang mga malalaking bakal na nakausli doon. Ang kumapansin nyo, pag ako nakapadaan nga dyan, ang mga bata ay doon naglalaro. Ay, kita ko nga, may gumulong dyan na bata na So, pakiwari ko naman ay kaya natin sila magalang na iniimbita. Malaman natin ang kanilang plano dahil tayo naman ay nasa pagsasaayos lang ng kasiguruhan ng unang-una ng mga batang wala pang halo, yun na naglalaro-laro nga doon. At bantaran ito doon sa parating na panag-ulan. So atin pong kinakatigan ang resolusyon ng ating kagalang-galang Konsehal Port Salumbides na maimbita ang any representative from PNR. Meron po bang tumututol? Kung wala po, ay atin po itong pinagtitibay. Kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Salamat po, Mr. Chair. Salamat po. Mr. Chair, kung wala na pong mungkahi ang ating mga kasamahan, ay hinihiling ko po ang pagtindig ng ating regular na pagpupulong. Mungkahi po ng pagtindig ng ating pagpupulong ay pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Jojo Frondoso. Mayroon po bang paghabol, pagtutol? Kung wala po, tayo po ay nagsasara na ng ating regular na pagpupulong. Bago ko po pukpukan ay ang ating pong minamahal at ginagalang na punong bayan ay nag-abiso po sa akin noong pong pagpaparangal sa ating dating kasamahan Konsehal Acuti. Kanina rin po ako ay kanyang inimbita sa kanyang tanggapan na mayroon po nga ilang concern sa Sangguniang Bayan. Ang sabi po niya ay may kasal, parating ang regional office ng MGB, ay baka daw po siya madelay, ay magalang po niya ipinapaabot na ang buong Sangguniang Bayan daw po ay iniimbita niya at inaasahan na makasama sa seminar na gaganapin bukas hanggang 15 sa lungsod ng Tayabas sa ICS. So, sino po ang kumukumpirma na na hindi makakasama? Yung po hindi makakasama, Konsehal Jojo. Any. So, isa lang po ang inaasahan natin na hindi makakapunta. Injury. Foul. So, tayo po ay nagsasara na ng ating regular na pagpupulong.